Mapayapang hapon Pilipinas! Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH TV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. In a time when truth is often contested and histories are rewritten, literature remains one of the most powerful ways to remember, to resist, and to reclaim our collective memories. Sa bawat kwento, tula, at sanaysay na ipapahayag, hindi lang ang personal na karanasan, kundi pati na rin ang kolektibong pakikibaka ng isang bayan. Sa hapong ito, tatalakayin natin kung paano ang panitikan na nakaugat sa karanasan at kasaysayan ay pwedeng maging anyo ng pagmamalasakit sa bayan at kung bakit sa bawat kwentong may kabuluhan mananatiling buhay ang diwa ng kalayaan. Kaya't huwag kayong aalis, samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masaya at mapagpalayang kwentuhan kasama ang manunulat at propesor ng panitikan na si Dr. Clarissa V. Militante. Magbabalik ang Art to Art pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Nandito pa rin tayo sa Art to Art at kasama natin sa hapong ito ang manunulat at propesor ng panitikan na si Dr. Clarissa V. Militante. Magandang hapon sa iyo, Clarissa. Magandang hapon, And Ms. Lisa. welcome, of course, to Art to Art. Yes, I'm glad to be here. First time ninyo sa aming programa, Yes, no? Oo. and I'm kind of nervous. Relax lang. It's really just a conversation. So, Clarissa, balikan muna natin ang simula. So, when did you first realize na ang pagsusulat ang magiging landas mo? And was there a defining moment in your youth or early adulthood that sparked that deep need to tell stories? Yeah. Actually, I always call myself as a late bloomer pagdating sa pagsusulat. Nung college, sa Lasal, I dabbled in writing, published perhaps a couple of short stories in Filipino. Pero nung pag-alis ko sa university, na iba-iba na ng landas. So, I stopped writing literature. And then, at some point, I think, 21st century, there was an urgency, no, to go back to writing. I cannot pinpoint the exact reason or moment, just remembering that there was a point, no, in my life at that time na parang kailangan kong magsulat, no? Parang hindi magiging kumpleto yung buhay kung hindi magsusulat. So doon ulit ako nagsimulang magsulat, and this time I started writing a novel, no, for the first time kasi before short story, mga maikling tula, ganon. This time I tried my hand at writing a novel, no? And it took several years. Matagal kasi yung cycle ng pagsusulat, no, I realized, no. And the first published novel was We Who Cannot Be Daughters, no. So, yun yung point ng pagsisimula, realization lang na
may commitment pa rin sa craft na hindi ko matutuloy, no? Yung aking buhay, yung aking pagiging asawa, magulang, and even now as a professor, if I'm not writing literature, specifically if I were not a novelist. Okay. So, you have copies of the 3 published novels yeah. you have so far. Na-mention mo na We Who Cannot Be Daughters was the first one. The first one I wrote, The first one you wrote, and the first one that was published as well. No? Actually, correct. The first one that was published was the first edition of Different Countries. Different countries. Okay. Under Alright. Anvil Publishing pa siya noon. I was longlisted in the Man Asia Literary Prize 2009, and then naging interesado ang Anvil to publish it. So, pinublish nila. Nabanggit ko lang, una kong sinulat yung We Who Cannot Be Daughters. For some reason, hindi ko siya matapos-tapos, no? At sumingit itong different countries. So, siya yung natapos, na unang na-publish. But I always claim and say na ang una ko talagang sinulat ay yung We Who Cannot Be Daughters. Okay. About different countries, your first published novel, it delved into memory, diaspora, and political violence. So, sa paningin mo, how does literature become a space for healing and confrontation, lalo na for Filipinos grappling with historical trauma? Yes, no? Tingin ko mahirap na para sa isang manunulat na Pilipino na hindi kasama yan sa sinusulat niya, no? Kasi bilang mamamayan, bilang manunulat, bilang individual na Pilipino, lagi tayong nasa gitna ng mga pangyayari, nasa gitna tayo ng agos ng kasaysayan. So parang hindi madali na iwasan yan, no? Parang laging pumapasok yan sa kamalayan natin. And kapag nagsulat na, sa tingin ko, laging papasok, no? Yung pampolitika, panlipunang sitwasyon, lalo na sa panahon na sinusulat ng manunulat yung kanyang akda. Papasok at papasok siya dun sa mga pahina ng sinusulat na kwento. Okay, all right. So, earlier on, you worked as a journalist and had received recognition for your investigative work. Maaari mo bang ikwento sa amin ang isang istorya o karanasan na talagang tumatak sa iyo at paano ito nakakaapekto sa iyo ngayon as an author and a teacher? Yes. Malaki ang naging impluwensya at epekto na nauna akong maging journalist, no? Diyan ako na-expose sa maraming iba't ibang grupo ng tao, no? Lalo na pag na-assign ako, hindi lang sa government, no? Meron din akong encounter with power dahil ang pinakauna kong assignment actually sa Malacanang. Time ni President Cory Aquino, no? Talagang bagong-bago ako noon na journalist. And then, yun nga, kapag nag-interview ng mga magsasaka, ng mga manggagawa, no, at iba't ibang social groups, na namumulat ako, no? Namulat ako noon, nakilala ko kung ano yung mga kinakaharap nila sa buhay. So, lahat ng mga karanasan ko noon sa pagiging journalist, I think yun ang malaki, no, sa tumiim, no, dun sa aking kamalayan. At yun yung pumasok, no, na sa mga characters, especially dun sa different countries. Kaya meron ako dyan na magsasaka. Meron ako ng mga bata na traffic. No? And also, because of the experience with NGOs, pumasok din yung character na from Cambodia. So lahat yon nagiging impluwensya ko yung encounter ko no? sa iba't ibang sectors of society, especially back when I was still a journalist. Okay. So, kadalasan nga sinasabi na ang pagsusulat ay isang uri ng pag-aklas. Revolt against forgetting, against the silence. In your view, ano ang papel ng mga manunulat ng isang bansang dumaraan sa krisis o pagbabago, hindi lang sa Pilipinas, but anywhere in general? Yes. Sa tingin ko, dalawa no? Laging may dalawang bahagi ang manunulat. Yung kanyang pagiging manunulat at nilalabas niya yung kanyang anumang gusto niyang mensahe, political, panlipunan, no? Sa kanyang panulat. No?
At the same time, hindi lang lahat doon mailalabas, no? We're also citizens, no? So that may mga bagay na kailangan manindigan sa labas ng panulat, no? At malakas yan, no? Sa konsensya sa tingin ko ng mga manunulat, no? Just case in point recently, no? May mga panawagan, no? Sa rally, no? Or mobilisasyon dahil dun sa nangyayari sa Senado, no? So yung mga or in the past, no, yung may mga pagkilos, no, na kailangan ng presensya bilang mamamayan, tumutugon doon yung manunulat, no. So labas sa paniniwala sa kapangyarihan ng panulat, bilang individual na mamamayang Pilipino, tumitindig ka rin at sumasali, nakikilahok sa iba-ibang avenues, no, para ipakita yung pagtindig mo towards sa maraming issue ng bayan. Totoo. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang book author, journalist, and literature professor na si Dr. Clarissa Militante. Dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa Sayaw, inihahandog ng concert at the park ngayong araw na ito, Palm Sunday, ang Pagninilay, isang dance senakulo na magsasabuhay sa kwento ng pasyon, sakripisyo at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Likha ng Simeona F. Chanyungko, lahing kayumanggi mananayaw ng Marikina Incorporated, ito ay mapapanood ng libre sa open-air auditorium ng Rizal Park, Manila ngayong 5:30 p.m. Samantala, inaanyayahan ng National Parks Development Committee ang publiko na makibahagi sa mga natatangi nitong handog ngayong Semana Santa. Sa Paco Park ay magkakaroon ng Way of the Cross procession sa March 30, 5 p.m. Bukas ang Paco Park sa Stations of the Cross mula 6 a.m. hanggang 6 p.m. sa linggong ito. Maliban sa April 2, Monday, Thursday, kung kailan mananatiling bukas ang St. Pancratius Chapel hanggang 12 midnight. Magkakaroon ng Easter Sunday Mass sa April 5, 10 a.m., 11 a.m. at 5 p.m. Sa Rizal Park naman ay mayroong interactive Stations of the Cross mula March 30 hanggang April 5, 6 a.m. hanggang 6 p.m. sa kanlungan ng sining. Konsepto ito ni Reverend Father Jesus Madrid Jr. Sa open-air auditorium ay may sinakulong pinamagatang Martir sa Golgota sa March 30, 7 p.m. kung saan tampok ang tanghalang Santa Ana sa Cinema in the Open Air. Ipapalabas ang pelikulang Ang Sanhedrin sa April 2, 6 p.m. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Andito pa rin tayo sa Art to Art at kasama pa rin natin ang may akda ng nobelang Different Countries, author, journalist, and educator Clarissa Militante. Okay, before the break, we talked about Different Countries, the first published novel. Can you tell us more about the other two novels that you have brought copies here in the studio of, State of Happiness and We
Who Cannot Be Daughters. Yes, thank you. Yung We Who Cannot Be Daughters, no, published by UST Publishing House, no. Sabi ko ngayon, yung unang naisulat, may kaugnayan ito dun sa sinasabi mong role ng panitikan sa kasaysayan, no. Minsan kasi nag-uumpisa ako sa tanong, no. Hindi lagi naman na kung ano yung nangyayari sa lipunan, diretsong pumapasok. Kasi may creative process ng isang manunulat. So, lumalabas din yan as fiction na hindi laging yung tinatawag nilang realist na tipo ng nobela. So, sa We Who Cannot Be Daughters, ang backdrop niyan ay kasaysayan ng Pilipinas. So, meron siyang tungkol sa kasaysayan under Spanish colonization, and then yung character at yung mga susunod na character under the American period, and then under contemporary Philippines, no? So, ang tanong, no, na pumasok sa isipan ko niyan, yung pagkakaugnay-ugnay ng mga pangyayari sa kasaysayan, no? Paano tayo nadidisconnect, no? Paano ulit mag-reconnect. So, tumatakbo yan dun sa isip ko habang naisusulat yung kwento na tumatagos sa iba't ibang periods of history na siya rin namang kasaysayan ng ating bansa. I see. And yung state of happiness naman? Yung state of happiness, parang may pagka-ironical yan, no? Kasi nga state of happiness, di ba? Nag-umpisa ako sa pamagat. Laging sinasabi na tayo ay bayan ng mga nakangiti at masasaya. Na positibo naman, no? Pero dahil marami din tayong hamon na kinakaharap bilang mga Pilipino. So parang ano na yung mga sinasabing kasiyahan natin, no, na tayo ba ay nasa estado ng kasiyahan, no? So ang main naman yan plot, main context ay yung mga tao na siguro sabihin ko na ang parang pinaka-context niyan ay yung Duterte government, no? So dito maraming mga tao na tinitignan sila bilang mga baliw, no? So bilang mga taong may kabaliwan, no? Sila ba'y dapat parusahan, patayin, i-rehabilitate? So may ganyan sa kwento na yan. Meron ding konti about the environment, no? Dun sa ating climate crisis na kinakaharap. So magkakahalo din dyan yung sa plot, no? Okay. Well, over the years, naging involved ka rin sa mga iba't ibang NGOs that dealt with different issues, from child trafficking to ancestral land rights. So, based sa iyong karanasan, how do you balance activism on the ground with the kind of introspection and imagination required by writing fiction naman? Totoo yan. Minsan malaking dilema yan, no? Parang natatanong mo sa sarili mo, may pupuntahan ba talaga yung sinusulat ko, no? Kailangan kong mag-withdraw, no? And sabi mo nga tama yan, introspection, no? And yet may panawagan, no? Kailan ka kikilos at lalabas. Pero yung urgency na magsulat, na nararamdaman mo, no? So ako ginagawa ko yung desisyon na yan, no? Minsan nakaka-guilty pero may malakas din na tawag bilang manunulat na commitment sa pagsusulat. Lagpasan yung guilt, no? May panahon para sumama sa mga action, no? Labas sa panulat. Pero bilang manunulat, talagang may commitment ka rin sa yung panulat na mahalaga yan Kaya dapat pagtuunan din ng pansin na huwag kang laging mag-guilty or ibaliwala yan, no? Okay. Pakikibaka din naman yung mapagsusulat. So, can you cite instances in history kung saan ang panitikan ay naging mitsa ng pagbabago? Dito sa atin, napakarami na tingin ko ng mga naisulat, ngunit kailangan pa, no? Dahil nga sa panahon ng pagkalimot, kailangan ng mga panitikan para paalala, no? Maraming na-produce na mga nobela, no, at pelikula about martial law, no? So napakalaki ng naging papel niya, lalo na para sa mga kabataan na hindi direkta na nakaranas ng mga naranasan ng panahon ng 1970s under martial law. So paano sila
ko-connect or reconnect, no? Aside from history books I na see. minsan parang wala silang ganang basahin. No? So through literature, through films, no? Yes, oo. Kahit naman nung panahon ng kolonisasyon, no? Yung mga tinatawag nilang drama, no? Mga seditious plays nung panahon ng Amerikano. And of course, ang ating hero, no? Na manunulat din, no? Jose Rizal, Si yung Dr. kanyang Jose Rizal. No Limitang Here, no? Na hanggang ngayon nire-remake, no? Ina-adapt as film, no? Musical Yes, even, no? musical. Yung Liwanag sa Dilim. Yes, naging, no, patuloy na nasa ano siya, no, Mm-hmm. imahinasyon at kamalayan ng mga manunulat dahil sa naging epekto niya, no, Mm-hmm. sa ating ancestors na nakilaban noon sa colonial government. Totoo. So personally, ano ang mga paborito mong aklat na paulit-ulit mong binabalikan at ano ang nagustuhan mo sa mga ito? Ang una kong minahal na author nung nasa college ako ay mga Russian. No? Talaga? No, si Fyodor Dostoevsky especially, no, paborito ko 'yan. No? So, pag may pagkakataon nga ngayon, no, pag pinagtuturo ako ng world literature or world masterpieces, kasama 'yan, no? Of course, yung mga tinatawag nating absurdists, no, sina Franz Kafka, Albert Camus, and then sa kasalukuyan, napakaraming mga Asian writers na mahuhusay, no? Si Han Kang na naging Nobel Prize for Literature from South Korea, no? Sa ating bayan, no? Paborito kong basahin at naging mentor ko rin si June Cruz Reyes, no? Si Luwalhati Bautista, no? Si Top of the Head, parang yan yung pumapasok. Okay. If you could recommend one book sa mga kabataan na nakikinig sa atin ngayon, what would that be to read? Ang dami. Sige, 3. Ang hirap, no? Pag professor, kasi basahin niyo yan lahat. Dito siguro, sa ating bansa, mas partial ako, no, sa mga kababaihang manunulat, no. Mahusay si Luna Sikat, no. Sa mga mas bata pa din na manunulat, si Genevieve Asenjo. Mga nobelista yung pinipili ko, no. Yes. Partial din ako dun sa genre ng novel. And paborito ko ang South Korean writer na si Han Kang, na recent Nobel Prize winner. Napakahusay din niya at introspective na manunulat. And of Siguro- course, basahin ninyo si Clarissa Militan. Okay. Clarissa, now that you're teaching literature to young Filipinos, ano sa tingin mo ang hamon at halaga ng pagtuturo ng panitikan sa panahon ngayon when you have to deal with digital distractions and Yes. short attention Yeah. spans? Yes, no? Ang unang-unang tinatanong namin sa gustong mag-major sa literature, magbabasa ba talaga kayo, no? Kasi challenge talaga yun magpabasa, no? Lalo na ako hirap na mag-require na magbasa ng nobela. Siguro sa isang term, no? Kasi trimester ang Lasal, isa lang na libro ang pwede kong ipabasa, no? Yung iba may ikling akda na. So siguro yun yung encourage sila na magbasa, no? Maraming paraan na maengganyo silang magbasa, no? In the class, with their groups, no? So talagang kailangan maging creative para sila ma-encourage, no? Pagdating naman sa AI, challenge din, no? I-off mo ng wifi. Yes, no? Ang sinasabi namin, sinasabi ko, di ba bilang manunulat, yan yung final, last frontier that you have to protect your language, di ba? So, magsusulat ka ba ng tula, ng nobela, ng kwento na hindi galing sa sarili mo, no? So, dapat meron kang parang decency and dignity, no? Kasi bilang manunulat, manlilika, dapat galing sa yung mga salitang lumalabas dyan, no? Kung hindi, huwag ka nalang maging literary creative writer kasi ang una-unang mong pinagtatanggol din kapag ikaw ay manunulat ay ang wika, ang wika. Actually,
hindi kayo ang first na nagsabi na kung gusto ninyong maging manunulat, magbasa muna. Yes. Magbasa. Magbasa. Okay, at syempre, as a member of the academe, research is an important component of your work. So Yeah. ano ang mga areas of interest mo sa pananaliksik at bakit mo ito napili? Dahil nobela nga ang sinusulat ko, I also go beyond yung just writing a novel, no? So pinag-aaralan ko rin yung anyo, yung tinatawag nila na genre, no? Ano yung mga development, ano yung challenges, no? Paano na yung mga pagsusulat ngayon ng nobela, no? Especially ang tinitingnan ko recently, yung naging research ko was about East Asian novels, no? So papaano yung treatment ng time, no? Sa nobelang Asiano, especially East Asian, no? Kasi iba yung danas natin ng panahon kaysa sa danas ng panahon ng mga nasa Western, no, hemisphere. So, yun, pinag-aaralan ko yung anyo, no, yung formal characteristics. Yun yung basically focus ng research ko ngayon. Okay. At sa tingin mo, anong papel ang dapat gampanan ng panitikan in this age of fake news and disinformation when so many truths are erased or rewritten? Siguro ang yung pagpapaliwanag, no? Kasi pag sinabi nilang, kasi fiction, no? So parang hindi totoo yan. Fiction yan no? Kundi yung pagpapaliwanag na ang nobela, no? Ang likhang kwento, hindi yan factual, pero may katotohanan dyan, no? There's truth in the novels, in fiction, no? If I can just quote, no, halimbawa si Salman Rushdie, no, but I will be paraphrasing him. Sinabi niya na yung tula, hindi naman yan talaga ang isang tula, hindi makakapagpabagsak ng isang dictatorship halimbawa or makakapagbabago ng lipunan, no. Pero kaya niyang i-challenge, no, ang kapangyarihan, kaya niyang i-interrogate ang kapangyarihan, kaya niyang tumulong sa paglalabas ng katotohanan. So siguro ganun ko rin gustong ipaliwanag, no, kung ano yung kahalagahan ng panitikan. At sa dulo ng lahat ng ito, bilang manunulat, guro, aktivista at mamamahayag, what kind of future do you imagine for Philippine literature and what dreams do you still hold close for our country? Actually, very hopeful naman, no? Kahit na minsan parang bilang professor, papagod ka itong mga estudyante, no? May mga katawagan tayo, the Gen Zs, ganyan. But you know, marami pa rin, no? May talagang naniniwala pa rin ako na yung pag-asa sa kabataan, no? Kasi they also show up, no? They are present, no? At marami, no, sa mga estudyante, kahit na yung kailangan mo laging papaalalahanan, kailangan mo laging gabayan, may commitment sila no, sa panitikan. Sa aming ngayon, mga majors, ang daming gustong magsulat sa undergrad lang ng novela, ng short stories, no? Kasi nakikita nila na hindi lang yan for self-expression, pero merong papel, no, yung malikaing pagsulat sa buhay nila at sa lipunan. Okay. Maraming salamat sa pagdalaw mo sa amin sa hapong ito, Clarissa. Bago tayo magpaalam, can you tell us where your books are available at saan pwedeng makabili ng mga ito? Yes. Alam ko yung different countries sa Grana, nasa Shopee and Lazada sila. State of Happiness, sa UP Press kasi yan. So they can also order online sa UP and sa mga bookstores ng UP. Yung We Who Cannot Be Daughters, I'm not sure if it's still in print. Pero naging available siya sa National Bookstore din. And then sa UST, ST Publishing House sa UST. Are any of your novels available as e-books? Wala pa. Wala pa. Okay. Dadating din yan. Sana. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja Elizalde, nagpupugay
sa artistang Pilipino.